Pero tingnan nyo mga kapatid, ito, malambot na itong ikutin. O, isang kamay na lang gamit ko. Pakita mo doon. Ayan po. Isang kamay na lang to. Gumagana na po yung ating electric power steering. Sige, buksan mo. O, ayan na po. Yun nga lang, medyo malakas to sa sa pagkonsumo ng karga ng baterya. 21, 20, 19, 18. Ayan. Tapos ang settings natin dito, nasa low talaga tayo. Ayan, yung ating temperature. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bibigyan ko lamang po kayo ng update dito po sa Volkswagen Beetle, Kotseng Kuba. Gumagana na po itong EPS, Electronic Power Steering. At muli ko pong ipapakita sa inyo yung paggana ng ating electric air condition. Kagabi po, nag-vlog po ako tungkol sa electric air condition. Sabi ko nga, pwedeng-pwede naman to sa mga sasakyan nyo, lalo na kung medyo luma na po yung sasakyan nyo. So ito namang compressor nitong electric air condition na to ay halos kaparehas din nung trabaho nung mechanical compressor na ginagamit nyo ngayon. Ang pagkakaiba nga lang, ito po ay inverter type na. Hindi na kailangan tumaas ang minor mo dahil hindi na nakakabit yung compressor doon sa makina. Ito, pakita ko sa inyo mga kapatid. Okay? Ito po yung compressor. Ayan. Maliwanag naman, Glenn, ano? So, ito yung compressor. Ito yung ating condenser. Ito yung ating filter dryer. At itong condenser naman kasama na yung auxiliary fan. Tapos nasa loob yung module. Ito yung dinaanan nito. Papaganahin natin yan, maya-maya lang ng konti. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo yung paggana naman ng ating electric power steering. Yung mga may gustong maglagay ng electric aircon, isa sa mga advantage nito ay hindi na mabibigatan ang makina mo dahil hindi na siya nakakabit doon sa makina. Pangalawa, hindi na kailangang lumakas ka sa fuel dahil sa tuwing gumagana ang aircon mo, kailangan tumaas ang RPM at yung RPM na yon ang magpapalaki ng konsumo mo sa fuel. Ano ba yung RPM? Revolution per minute ng makina mo. Yung ikot talaga ng crankshaft, ng sigunyal. So kapag gumaandar na ang makina mo at binuksan mo ang aircon mo dahil mabigat yan compressor yan no? Iikot siya ng makina kaya bumabagsak yung minor mo. Minsan nga namamatay pa yung engine dahil sa bigat iikot ng compressor. Kaya ang mangyayari, gagana yung idle control valve or yun namang idle up sa mga mano-mano. Itinataas ngayon yung minor. Dito po sa electric air condition ay hindi na po ganun. May sarili na pong supply yung ating electric motor kasi yun ay variable motor. Pag sinabing variable motor, nagbabari siya from 2,000 RPM to 4,000 RPM. At habang pinalalamig niya, habang nagtatrabaho yung compressor natin, pwedeng nandoon siya sa 4,000 RPM, pababa ng pababa, habang siya ay mag-automatic off na. Hindi po siya biglang gumagana at hindi rin siya biglang namamatay dahil nga doon sa inverter type. Ngayon, mga kapatid, ipakita ko muna sa inyo yung paggana nitong ating electric power steering. So ngayon, ito, mabigat pa itong iikot. Kasi nga hindi pa gumagana yung ating electric power steering. Napakita mo yung gulong kung, ayan mabigat pa itong iikot. Dalawang kamay pa talaga yung gamit ko. Ngayon, para gumana itong electric power steering, syempre, kailangan i-start ko yung makina. Ganun po kasi talaga yung electrical wiring niya. So, mag-start tayo Medyo maingay lang yung makina natin, mga kapatid, dahil nga Volkswagen to. Okay, wag mo na minor mo lang. Yan, medyo palyado pa yung natin, yung karburador natin kasi hindi ko pa nailalagay yung 4K. Pero tingnan nyo mga kapatid, ito, malambot na itong ikutin. O, isang kamay na lang gamit ko. Pakita mo doon. Ayan po. Isang kamay na lang to. Gumagana na po yung ating electric power steering, electronic power steering. Ayan, ganyan na po siya kalambot. O. Kita nyo po ayan, isang kamay na lang po yan. Yan. Ito mga kapatid, kapag pinatay ko yung engine, tinurn off ko na yung ating engine, bibigat na po itong ikutin. Patayin ko na po Nakikita ba yung gulong? Pakita mo yung gulong Ayan. So malambot na po ito Okay, balik na ako rito. Patayin ko na. Ayan. Bumigat na naman po ulit. Yung pong module nito, meron pong isang wire dito na nakakabit doon sa ignition. At yung pong wire na yon ang magbibigay ng signal
dito po sa module na kailangan na siyang gumana. Dahil kapag ka nakasusi, ay halimbawa, hindi umaandar makina mo, inon mo lang, tapos gumagana yung electric power steering, unang-una, pwedeng mag-init yung motor, pwedeng mag-init yung module, at hindi po dapat. Kaya po pagka ang inyong mga electric power steering sa mga sasakyan nyo, kapag nakahinto yan, ay mahirap din po talagang ikutin yung manibela. So ngayon, ganun na po, okay na itong ating electric power steering. Ang susubukan ko naman ngayon ay itong ating electric aircon. Itong electric aircon, nakahiwala yung baterya niya. Ito po yung module nung electric power steering, yan. Tapos may relay diyan na tinitrigger nga nito, itong galing dun sa distributor, yung signal na yon, yung negative signal na yon, pulse yun no? Pulse yun para gumana yung relay nito. Kapag hindi ito nakakabit, hindi ito nakakonekta, ay hindi po gagana itong EPS natin. So itong mga wirings na to, okay na lahat yan, nakalinya na yan, pati yung ilaw natin, no? Tingnan nyo mga kapatid, oh. Ayan, gumagana na ilaw natin, may low-high na yan. Okay, signal, gumagana na rin. Tingnan mo Glenn, doon yung signal. Oh, ayan. Okay, sa kabila. Tingnan mo sa kabila, meron din. Hindi, doon lang, doon. Ayan, okay. Ngayon, yung flasher natin, ito ba flasher natin? Ayan, gumagana lahat yung apat. Pinalitan ko ng wiring harness kasi itong Volkswagen Beetle na ito. Bumili po ako diyan sa Bubblehead, talagang original na wiring harness ng Volkswagen. So ito na yung nakakabit diyan. Saka ang kagandahan dito mga kapatid, inalis ko na yung mga lumang fuse. Ito talaga modelo na po, ayan oh. Modelo na yung fuse box, pati yung mga relays, nandiyan na po lahat. At para malinis, hindi parang spaghetti yung ating electrical wiring itong si Volkswagen. Sige, buksan mo. Oh, ayan na po. Yun nga lang, medyo malakas to sa sa pagkonsumo ng karga ng baterya. Gawa nga po nung ito ay mga halogen pa yan. Hindi pa ako makakuha nung napapalitan ng valve kasi ito po ay sealed beam. So maghahanap ngayon ako nung ganitong ilaw na napapalitan ng LED para mas matipid kumonsumo ng karga ng baterya. Okay, patayin mo muna. Yan, para pagaganahin naman natin ngayon mga kapatid, yung ating electric aircon. Bubuksan ko to para makita nyo yung paggana ng ating condenser. Yan. Okay, halika Glenn, pakita mo dito. So dito po sa maroon na ating Volkswagen Coaching Kuba, gearbox pa po yung ginamit ko dito. Hindi ko pa to nilagyan ng rack and pinion katulad ng puti natin. Ayan, ito yung gearbox. At ito yung original niya na mga steering components, yung linkage, at meron siyang stabilizer. Yan o, steering stabilizer. Yun ang kagandahan, original po ito ng Volkswagen. So narito yung ating compressor. At kung makikita nyo, itong primary master ng preno, no, ito po ay wala kayong makikitang reservoir ng fluid kasi nandito po yun, doon. Ngayon, ito po ay walang hydrovac. Kaya itong preno ng Volkswagen ay hindi po yan kalakasan. Kaya pagka kayo'y naka-Volkswagen, wag po kayong kaskasero magmaneho. Baka talagang hindi kayo ihinto nito. Ngayon, Jaime, sige nga, buksan mo yung ating aircon. Sige, start. Ayan, oh. Ayun, gumana na yung compressor. Okay, hindi kagad diretsyon gagana. So ito, naunang gumana yung ating blower dito sa ating condenser. Pero dito, ayan, kitang-kita, gumagana yung compressor natin. Ayan, oh. Nakikita nyo yung bula na yan. So, nagwo-work yung ating compressor. Ayan, no? Nagta-travel yung ating refrigerant. O yan, gumana na ulit yung ating condenser fan. Okay, balik mo yung ilaw dyan, punta tayo dyan sa loob. Ngayon, para makuha natin yung temperatura na inilalabas ng ating aircon, sinet ko muna po yung aking tester sa thermometer. Ayan, sa temperature para makuha natin yung inilalabas na lamig nito. So ngayon mga kapatid, sukatin natin yung lamig na inilalabas ngayon ng ating aircon. Ayan, 21, 20, 19, 18. Ayan. Tapos ang settings natin dito, nasa low talaga tayo. Ayan, yung ating temperature. So ngayon, nasa 17 na po. Dito po sa loob ng Volkswagen, hindi lang talaga to basta-basta mag-automatic kasi nakabukas po tayo lahat oh. Nakabukas yan, kaya hindi muna to mag-automatic. Pero ito, yung ibinubuga ng ating electric aircon, 18 degrees Celsius po tayo.
medyo malamig na yan. Kaya po mga kapatid, tignan nyo, hindi gumagana ang makina ko, nakakapag-aircon ako. Ayan. Wala pong walang pagana yung ating engine. So dito pa lang, matipid na yan pagdating sa konsumo ng fuel. Ngayon, dahil yung ating makina ay hindi naman nilagyan ng kompresor, walang nagpapabigat sa ikot niya dahil nga nakahiwalay yung ating kompresor, so hindi rin nabibigatan ngayon ng ikot ng makina at hindi rin ako kukonsumo ng fuel. Mga kapatid, ito po yung tingnan nyo. Ayun yung pinaka-module niya. Ayan. Ito ay aayusin pa natin ang mga wirings nito. Kapag ka po ito ay pinagbabalutan na ni Jaime, yung ating electrician. Ang plano ko ngayon, i-start ko to, Jaime. I-start natin, gumagana lahat. Para malaman natin kung kaya ng alternator. Okay, patayin ko muna to, Jaime, ha? Ayan. Okay, start natin. Ayan. Okay na. O yan, malambot na manibela nito. O, isang kamay lang, naka-EPS na po tayo. O, yun ang kagandahan. Yung Volkswagen mo, lagyan mo ng electronic power steering. O, kahit isang kamay lang, malambot na. Ngayon, kahit naman na pagpawisan ka ngayon dito, bubuksan ko ngayon yung aircon. O, ayan na po. O, so kanina, 21. Tignan natin ngayon kung bababayan. Ayan, nakakabit yung ating thermometer. Yung aking digital tester, ayan, nagbaba na, 20. O, 19. O, ayan na, mga kapatid, 18 na, Gumagana ngayon itong ating electric aircon. 17. So, ngayon, nagdadrive ka, dala mo yung Volkswagen mo, malambot ang manibela, okay? Tapos, naka-aircon ka, hindi init ang ulo mo ngayon. Kaya lang, pag nahuli ka ng NCAP, iinit na ulo mo. Kasi, malaki yata yung mga penalties, no? Malaki yung mga multa. Kaya, hinihiling nung iba, babaan yung mga penalties. At saka marami namang ginagawa ang gobyerno, ang LTO, saka MMDA, kung paano hindi magiging pahirap sa tao. Sana nga po ay mangyari yun. Pero yung NCAP, mga kapatid, ay maganda po yan. Teka muna. Isa muna ulit. Okay, electric power steering. Okay tayo. Tapos ating electric aircon. Ayan, gumagana na po. 17 degrees Celsius ang ating temperatura. Ngayon, umiilaw ba? Okay, revolution mo nga dyan. Mga kapatid, pasensya na kayo kasi yung aming tangke, hindi pa gumagana yung linya. Pengi ako isang yabe. Tignan ko lang kung malakas yung ating yung ating alternator, kung gumagana nga. Wala, hindi gumagana. Hindi gumagana yung ating alternator. O, mahina. Ha? Baba. Wala, talo karga. Talo karga natin. Babagsak pa. Ano yan? Bagsak yung ating alternator. Kaya kailangan mayari mo na yung isang alternator natin dito. Diba? Malakas naman yun eh. 100 amperes yata yun eh. Pakipatay mo nga muna. Yun mga kapatid, bagsak yung yung karga ng alternator. Mahina. Kapag ka ganon, syempre, hindi rin magiging maganda yung performance ng mga electric aircon at yung electric power steering na nilagay natin. Pero kahit na ganon, mga kapatid, umaandar ng maayos kasi mayroon naman tayong baterya na ginagamit. So, ito po yung ating alternator na ilalagay dito. Ayan, ito na yung mounting. Naayos na po namin. So, dito na siya ngayon mapepesto. Ayan. So, maglalagay ako ng isang pulley dito. Okay? Okay ba yon? Or pwedeng dito tayo maglalagay ng another pulley. Or pwedeng kung makakaiwas ka, isang mahabang belt tayo, pag ganun tayo. Okay lang? Pwede yan, pwede yan. Belt, mahaba. Alisin mo itong tatamaan dito or maglalagay tayo na idler pulley, no, para umiwas dito. Pero kung kaya, bawasan mo na yan. Tapos isang belt lang tayong malaki. Okay. Mga kapatid, para-paraan po talaga para mas maging maayos yung ginagawa natin. Kasi ito, kahit nabuuin namin to, ang alam ko, 40 lang to 40 plus.
Kasi ito pa yung mga lumang modelo. Kaya talaga magpapalit tayo ng alternator. Itong alternator na to, galing to doon sa Honda CR-V. Yung makina ng Honda CR-V, yung binili ko na isang araw. Pinapalitan ko ng pulley, pinapalitan natin ng B-belt. Yan. Para magamit natin dito sa ating Volkswagen Beetle. Mga kapatid, ito kasing project natin na Volkswagen Beetle, Coaching Cuba. Ito po kasi ay from scratch. Binili ko to, hindi umaandar. In-overhaul ang makina. Pinalitan natin yung ating electrical wiring, harness. Bago po yan. Tapos naglagay tayo ng electric power steering. Tapos naglagay tayo ng electric aircon. Para naman makahabol, makasabay itong Volkswagen na to sa mga modelong mga sasakyan din ngayon. Okay mga kapatid, ito na. Sinara ko na muna to. Yung hood ni Coaching Cuba. Salamat kay Kuya Nel. Yan si Kuya Nel, yan ang nag-aalaga sa ating mga Coaching Cuba, pati yung meron pang dalawa doon na ginagawa natin. Pero dahil ngayon ay na-perfect na ni Kuya Jaime, ito nga Kuya Jaime, pakita ka dito. Yan, ganito lang talaga mga bis namin kasi para presko. Dito sa Antipolo, na-perfect na namin yung wiring. Si Kuya Jaime, in charge dyan, meron siyang libro palagi, pero bilib ako sa kanya. Nakuha niya yung electrical wiring harness itong Volkswagen, lahat gumagana. Pero Kuya Nel, yung ating karburador na 3K, kailangan mailagay na natin bukas kasi okay na yun, in-overhaul na ni Chip yun. Para bukas, talagang one click lang, dire-diretso na, andar na tayo. Okay mga kapatid, yan muna ang aking update sa inyo dito sa ating Coaching Cuba, sa ating Volkswagen. Working na ang ating electric power steering, working ang ating electric aircon, mga ilang araw pa or ilang linggo pa kasi mahal yung mags at hindi pa dumarating yung mags na in-order ko, pati yung gulong. Galing po sa Radar Tires, diyan po sa Singapore. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung meron po kayong mga katanungan, i-message nyo lang po ako or tawagan nyo po ako sa aking numero upang masagot ko po ang inyong mga tanong. Lalong-lalo na sa Coaching Cuba po na ito. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.